Magandang araw. Ako pala si Jenny, 31 years old at isang teacher. 5 taon na akong nagtuturo sa elementarya. Kahit na nasa edad na 31, ay hindi mo mahahalata sa akin yun. Mukha pa rin akong nasa mga 20. 6 na taon na akong kasal sa aking asawa, ngunit hindi pa rin kami nagkakaanak. Malimit namin itong pinag-aawayan. Siguro dahil sa hindi ko maibigay ang gusto niya, kaya sa iba siya naghanap. Kung hindi rin lang dahil sa ginawa ng aking asawa, ay hindi sana hantong sa ganito ang nangyari sa akin. Pumatol ako sa taong may asawa na rin. Ang taong aking naging karelasyon ay itago na lamang natin sa pangalang Roland. 44 years old, isang janitor sa school namin. Mabait at palakaibigan at mapagbiro si Mang Roland, kaya madali akong napalagay sa kanya. Tuwing umaga, pag nagkikita kami sa paaralan, ay lagi siyang bumabati at ang mga biro niya ay bentang-benta naman sa akin. Good morning po ma'am. Mas lalo na naman yata akong gaganahang magtrabaho niyan ngayong araw. Makita ko lang ang maganda niyong mukha eh. Biro sa akin ni Manong Roland. Palabiro po talaga kayo Mang Roland. Sige po at papasok na ako sabi ko at napapailing na lang sa biro niya. Minsan ay hindi ko maiwasang maikumpara siya sa aking mister. Bugnutin at mainitin ang ulo ng aking asawa. Tahimik ang ugali. Taliwas talaga to sa ugali ni Roland na mapagbiro at masayang kasama. Noong unang taon ng pagsasama namin ng aking asawa, ay talaga namang sobrang maalaga siya sa akin. Kahit pagod siya galing trabaho, ay hindi siya nakakalimot na ipagluto ako ng paborito kong pagkain. Han, ba't ka naman nagluluto? Kaya ko naman, tsaka pagod ka galing trabaho. Mamaya magjo-duty na naman kayo. Wika ko sa asawa ko. Okay lang Han, alam mo naman magiging busy na ako sa susunod na araw. Hindi na rin kita maipagluluto. Malambing niyang sabi. Hanggang sa paunti-unti nga, ay hindi na niya nagagawa ang mga bagay na yun. Dahil na rin sa naging sobrang abala siya sa trabaho. Han, wala ka ng time sa akin. Puro trabaho mo na lang ang inaatupag mo. Nakabusangot na ani ko rito. Jenny, alam mo naman ang uri ng trabaho ko, di ba? Pero, pareho naman tayong may trabaho. Pero ako, ginagawa ko naman yung makakaya ko na makapaglaan ng oras para sa atin. Angal ko sa kanya. Jenny, pwede ba? Intindihin mo na lang yung trabaho ko. Pwede ba yun? Saan niya? Naging kahati ko sa kanyang atensyon ang kanyang trabaho. Noong una ay palagi namin tong pinag-aawayan. Hanggang sa naging normal na sa akin na may kahati ako sa kanya. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay may iba pa pala akong kahati bukod sa kanyang trabaho. Anniversary naming mag-asawa ng araw na iyon. Plinano naming dalawa na pumunta sa dagat upang doon sana i-celebrate ang anniversary namin. Matamis ang ngiti ko ng araw na yun. Dadalaw sana ako sa kanyang pinagtatrabahuhan. Masusurpresa talaga siya sa akin. Dadalawin ko siya ngayon sa trabaho. Nakangiting ani ko. Abala siya sa kanyang trabaho. Kaya masaya ako na mapaglalaanan niya ng oras ang espesyal na araw namin. Ngunit, hindi ko inakala na ako pala yung masusurpresa. Na masasaksiyan ko ang kanyang pangangaliwa sa akin. Hindi ko siya kinumpronta agad dahil iniisip kong baka mali lang yung nakita ko. Na baka kamag-anak niya lang yung babaeng humalik sa pisngi niya. Bata pa kasi yung babae. Pero nang akmang lalapitan ko na sana sila,
ay nadurog ako sa aking nakita. Hinalikan nung babae yung asawa ko. Wala silang paki kung may makakita sa kanilang dalawa. Sakto naman nun na walang masyadong taong tumadaan, kaya maaari nilang gawin ang mga bagay na immoral. Nabato ako sa kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa masasaksihan ko. Alam kong may pagkukulang ako bilang asawa na hindi ko maibigay ang hinihingi niyang anak. Ngunit tama nga bang sa iba niya hanapin yun? Han, happy anniversary. Sorry, ngayon lang ako nakauwi. Busy sa opisina eh. Marami kasing mga complaints galing iba't ibang barangay. May pagod sa boses na bati nito sa akin. Hindi ako umimik. Huwag ka nang magtampo. Babawi ako sa susunod. Malambing na ani nito. Hindi ko pa rin to pinansin. Ilang minuto lang ang lumipas. Narinig ko na ang mahimbing nitong pagtulog. Kinabukasan, wala sa sariling nagtungo ako sa trabaho. Habang naglalakad sa paaralan, nadaanan ko pa ang tindahan na nagbebenta ng alak. Bumili muna ako ng isang bote. Gulong-gulo kasing utak ko ng mga panahong yun. Nilulong ko ang sarili ko sa alak. Bago nagtungo sa klase, ay dumaan muna ako sa palikuran upang ayusin ang sarili ko. Alam kong bawal pumasok sa trabaho na uminom ng alak o amoy alak, lalo na sa klase ng trabaho ko bilang guro. Nang maayos ko ng sarili ko, ay lalabas na sana ako. Ngunit siya namang saktong pagdating ni Mang Roland, dala ang mga gamit na panglinis nito. Sorry po ma'am, akala ko wala nang gumagamit ng palikuran. Maglilinis na ho sana ako. Agad niyang hingi ng pasensya. Nang makita ko si Mang Roland, nalumbalik sa isip ko yung ginawa ng aking mister. Kung kaya niyang mangaliwa, kaya ko rin yung gawin. Dala ng medyo nakainom, ay nagawa ko ang bagay na hindi dapat. Hindi ako nakapagpigil. Hinalikan ko si Mang Roland nang hindi na nag-iisip. Teka ma'am, mali ho yata to. Tsaka amoy alak po kayo. Mabuti pa ho ay hindi ko na siya pinatapos na magsalita. Sinuyo ko siya ng halik na may kasamang gigil. Maya-maya pa, pansin ko ang isang haplos sa bewang ko. Hinila niya ako sa isang gilid, kaya napayakap ako sa kanya. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Basta't namalayan ko na lang ang sarili kong halos himatayin habang hinahayaang gamitin ng isang janitor sa loob ng banyo. Alam ko ng mga oras na yun na mali na ang nangyayari, na maaari kaming mahuli sa anumang sandali. Ngunit hindi ko na yun inalintana. Bagkus ay tuluyan kong inialay ang sarili ko kay Mang Roland. Ang mga bagay na hindi natutugunan ng mister ko ay sa janitor na si Mang Ronald ko na tamasa. Alam kong uhaw ako pagdating sa kama dahil hindi na ako nabibigyan ng atensyon ng mister ko at ang pangangailangan ko bilang babae dahil na rin sa pagiging busy nito sa trabaho. Kaya naman halos mapakagatlabi ako at mapatingala sa kisame nang tuluyang maabot ko ang alapaap. Maya-maya, natauhan ako bigla nang mapansin kong ang mga damit ko'y gulong-gulo at gusot-gusot. At may mga bakas tanda ng kapangasan namin. Nakadantay sa akin si Roland. Mabigat ang bawat paghinga. Nagulat ako nang mapansin ang mga mumunti niyang mga halik sa aking leeg. Agad ko siyang naitulak. Nagulat siya ngunit natauhan na rin ang makitang itsura naming dalawa. Hindi ko sinasadyang nangyari. Kanda utal-utal niyang paliwanag sa akin. Kasalanan ko. Sorry, may problema lang sa bahay at hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makarinig ako ng mga yapak ng paa. Akala ko tutuloy sila, ngunit ang pihitin nila ang pintuan ay nakalak yun. Sino ba namang naglak ng CR? Kanina pa ako nasi-CR eh. Ani ng isa. Sa kabila na lang tayo. Rinig ko pang bulungan nila. Maya-maya pa, narinig ko ang mga yapak nilang papalayo na.
Agad kong inayos ang damit ko. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Mang Roland, ang nangyari sa atin. Pwede po bang sa ating dalawa na lamang yun? Tanong ko sa kanya. Tangulang ang naitugon niya nang magsimula akong maglakad papalayo doon. Matapos ang araw na yun, nakonsensya ako sa ginawa ko. Habang tumatagal, ay halos hindi na rin umuuwi ng bahay ang asawa ko. Nang minsan, ay sinundan ko to sa kanyang pupuntahan. At doon ko nasaksihan ang lahat. Pinupuntahan pala niya ang babae niya. Ibinahay niya sa bagong bahay. Nakabibili lang namin. Pinag-ipunan naming dalawa yun. Galit na galit ako at gusto ko sana siyang kumprontahin. Ngunit nagtimpi ako. Iniisip ko na baka magbago pa siya. Minsan, habang nagtatalo kaming mag-asawa, hindi ko na napigilan ang kumprontahin siya. Ano? Dahil ba sa may ibang babae ka na ha? Tanong ko sa mister ko. Ano ka ba naman, Jenny? Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Wala akong babae. Pagalit niyang sagot sa akin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. May parte sa akin na nagdadalawang isip dahil nagkasala rin naman ako sa kanya noong araw na nalaman kong may iba siya. 1 linggo ang lumipas. Hindi ko pa rin kinikibo ang aking mister. Dahil na rin siguro sa konsensya, ay napagpasya niyang suyuin ako. Kinausap ko siya sa mga nalaman ko doon. Baka sa mukha niya ang gulat at hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Yung araw ng anniversary natin. May kahalikan kang babae. Paano may papaliwanag sa akin yun? Tanong ko sa kanya. Wala. Huwag mo akong gawa ng istorya. Napatigil siya sa pagsasalita nang sampalin ko siya sa pisngi. Wala. Nakita ko. Kitang-kita ng 2 mata ko. Sagot ko sa kanya. Sorry Han, hindi ko naman sinasadya eh. Pinutol ko ang sasabihin niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo at pautal-utal pa akong magsalita. Sana'y ito na ang huli. Ayokong maging dahilan yon ang paghiwalay natin. Paalisin mo siya sa bahay na pinag-iipunan natin. Ayokong gamitin yun sa kalokohan. May kalmadong ani ko. Pangako, hindi na kita ulit lolokohin, Han. Agad niya akong niyakap matapos niyang sabihin ang mga katagang yun. Nangako siya na iyon na ang huli, na hindi na niya ako ulit lolokohin pa. Pinanghawakan ko ang naging pangako niya. At kahit pa nagawa niya akong lokohin, ay pinatawad ko pa rin siya dahil ayokong mabuwag ang pamilyang binuo namin. Alam kong kahit na may lamat na ang relasyon naming mag-asawa, masakit man ay hindi ko siya kayang iwanan. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko maitatapon basta-basta ang mga panahong pinagsamahan naming dalawa bilang mag-asawa. Matapos ang pag-uusap naming dalawa, napag-isip-isip ko na kausapin na rin si Roland about sa nangyari sa amin. Pagkatapos ng klase, ay pinapunta ko siya ng opisina. Walang tao doon. 5:30 na kasi ng hapong yun. Sinadya ko talagang wala ng tao dahil ayokong marinig ng iba ang magiging pag-uusap namin. Matapos ang namagitan sa amin no ni Roland, ay naging ilag ako sa kanya. Ayoko siyang harapin dahil parang bumabalik sa aking alaala ang nangyari sa amin at hindi ko alam kung tama bang nararamdaman ko. Pero parang nais ko ulit maulit ang namagitan sa aming dalawa. Alam kong kasalanan yun, ngunit unti-unti ay parang weirdo ang nagiging pakiramdam ko. Para sa janitor, parang may nagbago sa akin. Napansin ko rin na parati ko siyang naiisip, na hinahayaan akong pagsawaan. Sinabi ko kay Roland na kung maaari ay sa aming dalawa na lang ang lahat, na walang ibang makakaalam, at sinabi ko rin sa kanya na kalimutan na lamang yun dahil isang pagkakamali ang nangyari sa amin. Hindi siya umimik.
Ang inakala ko'y sumasang-ayon rin siya sa aking desisyon. Akala ko ay magiging okay na ang lahat sa aming mag-asawa. 2 buwan ang nakalipas mula nang mag-usap kami at nangako sa akin ang aking mister na iyon na ang huli. Nakikita ko naman sa kanya na handa niyang ayusin ang lahat sa amin. Sa 2 buwan na iyon, naging maasikaso siya. Napaglalaanan niya na rin ako ng atensyon. Parang bumalik kami nung unang taon ng pagsasama namin. Isang araw, habang nasa trabaho ako, inaya ako ng mga kapwa ko guro na sumama sa selebrasyon ng kaarawan ng isa sa mga katrabaho namin. Hindi ako nakapagpaalam sa aking asawa. Biglaan kasi ang pag-imbita nila. Nagtungo kami sa isang restaurant. Karap ng restaurant ay yon, ang isang low-class na hotel kung tawagin. Nagsalo-salo kaming magkakatrabaho. Nag-uusap sa mga estudyanteng tinuturuan namin, maging sa mga personal naming mga buhay. Tiningnan ko ang relong nasa kamay ko at pasado 8:00 na ng gabi, baka hinahanap na ako ng aking asawa. Una na ako baka hinahanap na ako ng mister ko Paalam ko sa kanila. Sige Jenny, hanggang sa susunod ulit mag-iingat ka pa uwi. Sagot naman sa akin ni Michelle, ang birthday celebrant. Habang papalabas ng restaurant, nahagip ng paningin ko ang kabilang kanto. Sakto namang may papasok rin doon. Parang magjowa. Nakaakbay ang lalaki sa babaeng kasama nito. Isa sa walang bahala ko sana. Nang parang pamilyar sa akin, ang tindig ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang kutob ko rito. Pero muli, hindi ko yun pinansin. Sa isip ko ay nangako na sa akin ang asawa ko at pinangahawakan ko yun. Pero hindi mawala-wala ang maghinala ako. Umuwi ako sa bahay nang hindi mapakali. Wala doon ang asawa ko. Tiningnan ko ang cellphone kung nag-text ba siya at meron nga siyang sinabi. Hindi daw siya makakauwi dahil may kaso silang tinatrabaho. Sinubukan ko siyang tawagan, ngunit ring lang ng ring ang telepono niya. Walang sumasagot. Naghinala na ako. Sa 3 tawag ko ay sumagot na siya. Paos ang boses at halatang pagod. Han, ngayon ko lang nabasa yung text mo Nasa trabaho ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya. Oo Han may inaasikaso kaming kaso. Baka madaling araw na ako makauwi. Sagot naman niya sa paos at pagod na boses. Teka, bakit ba paos ang boses mo? May sakit ka ba? Nag-aalala pang tanong ko dito. Habang nag-uusap kami, ay narinig kong may kumalampag sa kabilang linya. Ano yun? Nagtatakang tanong ko dito. Wala. May nahulog lang. Sige na, matulog ka na. At may trabaho ka pa bukas. Good night. Kumunot ang noo ko nang babaan niya ako ng telepono. Sabado ng araw na yun. Walang pasok sa trabaho. Pumunta ako ng palengke. Ubus na kasi yung stock sa bahay. Doon ako namili kay Aling Mel. Aling Mel, pabili nga po ako ng kamatis sa Trepolyo. Naku Jenny, kilala mo ba si Joanne? Yung kababata mo noon. Chika sa akin ni Aling Mel. Oo naman Bakit po? Ano po bang balita sa kanya? Tanong ko naman. Alam mo ba na nangangaliwa pala yung asawa ni Joanne? Ayun, nabuking. At ito pa. Ito ring si Joanne. Kumabit pala dun sa kumpare ng kanyang asawa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod na sinabi ni Aling Mel. Bigla akong kinurot ng hiya at konsensya. Naalala ko ang nangyari sa amin ng matandang janitor. Siguro unang nalaman ni Joanne na may iba yung asawa niya. Kaya siguro kumabit rin siya sa kumpare niya. Sabi ko. Mabait at mainhin na bata si Joanne. Ewan ko ba, at yun ang nangyari sa kanya. Ay, talaga, noong panahon namin. Wika pa ni Aling Mel, pero pinutol ko na ang sasabihin niya. Eto na hong lahat. Magkano ho ba? Dali-dali kong sabi sa kanya. Matapos kong magbayad, ay agad na rin naman akong umalis doon.
Siguro dahil sa konsensya ay naisipan kong bisitahin ang asawa ko sa kanyang trabaho. Ngunit pagdating ko roon, ay nalaman kong wala pala siya dun at kanina pa umalis. Tinanong ko yung mga kasamahan niya kung busy ba sila nitong mga nakarang araw. Sinagot naman ako ng hindi. Wala daw silang masyadong ginagawa. Agad akong tumawag pero hindi ko pinaalam na pumunta ako sa opisina nila. Han, nasa trabaho ka pa ba? Tanong ko dito kahit na alam kong wala naman siya ron. Oo Han may inaasikaso na naman kaming kaso. Sagot naman ito. Ang hilig niya talagang magsinungaling. Talaga ba? Ang tagal naman yatang malutas ng kaso na yan. Sagot ko dito. Ganun talaga. O sigit ibababa ko ng telepono at tinatawag na ako ng mga kasama namin. Anito. Magmula ng araw na yon, palihim kong chinek ang cellphone ng asawa ko. Kita ko ang palitan ng mensahe niya ng babae niya. In-screenshot ko yun at sinend sa cellphone ko. Nagbigay ako ng pangalawang pagkakataon. Pero ang gawin akong tanga ay hindi ko na mapapalampas. Naging tahimik ako. Hindi naging masyadong kumakausap sa iba. Pati si Mang Roland ay hindi ko na rin kinakausap. Nahalata niya siguro na nag-ibang pakikitungo ko. Kaya ng hapong yun ay kinausap niya ako. Walang tao sa loob ng paaralan. Malapit ng maggabi. Nag-overtime kasi ako dahil hindi ko nagawa ang trabaho ko ng maayos nang malaman kong naglolo ko pala ulit ang asawa ko. Ma'am Jen, pwede ka bang makausap? Tanong ni Roland habang kumakatok sa pintuan ng opisina ng faculty. Tumingin ako sa kanya at tumango. Bumalik naman ang tingin ko sa ginagawa ko. Tungkol sa nangyari, sabi niya. Agad ako napatingin sa kanya. Roland, nag-usap na tayo patungkol doon, di ba? Kalimutan niyo na yun. Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Nang humakbang siya papunta sa akin at sinuyo ako ng halik. Agad ko siyang tinulak. Baliw ka ba? Galit na turan ko sa kanya. Paano kung may makakita sa atin? Papalagpasin ko ang ginawa mo. Umalis ka na. Agad na naputol ang sasabihin ko. Nang yakapin naman niya ako ng mahigpit. Itinulak ko siya, ngunit agad niyang naipulupot sa akin ang kanyang mga braso. Hindi ako makawala. Alam mo bang ilang araw na kitang napapanaginipan? Ani ni Mang Roland at muli niya akong sinuyo sa labi. Alam ko na sa mga oras na yon ay hindi ko na siya mapipigilan. At alam ko rin sa sarili ko na unti-unti akong bumibigay. Na hinahanap ko ang husay niya pagdating sa kama. Matapos nga lamang ang ilang sandali, ay nakayakap na rin ako kay Mang Roland. Kagat-labi at halos himatayin sa isang sulok kung saan anumang oras ay pwede kaming mahuli. Iba si Roland. Para siyang makina na walang kapagurang binibigay ang nararapat para sa akin. Ang pangangailangan ko na umabot sa limitasyon na sa kanya ko lamang nakamit. Baliw ako ng mga sandaling yun. Ang botones ng aking uniforme ay nakakalas at ang isang binti ko ay nakaangat dahil sa aming nakaw na sandali. Mali yun. Alam ko. Pero litong-lito na ako. Alam kong may nagbago sa akin mula nang may nangyari sa amin ni Mang Roland. Hindi ko dapat hinayaan na may mangyari ulit sa amin. Ngunit, heto, ginusto ko. Hindi ako makapaniwala na muli kong inialay sa kanya ang aking sarili. Isa akong teacher na pumapatol sa isang janitor. Hindi na dapat mangyari ulit to sa atin. Wika ako matapos ang ilang katahimikan. Nakukonsensya ka ba dahil sa asawa mo? Niloloko ka lang niya, ma'am. Anito. Ngunit agad akong kumalas sa pagkakayakap ko dito. Wala kang pakialam kung niloloko niya ako. Problema na naming mag-asawa yun. Angal ko dito at agad na inayos ang damit. Anong tingin mo sa akin, Jenny? Anito. At ang mga hawakan ako sa braso nang umiwas ako. Kung ano man ang nangyari sa atin.
hanggang dun lang yun. May anak at asawa ka, Roland. Sana isipin mo yun. Umuwi ka na sa asawa mo at uuwi rin ako sa asawa ko. Saad ko dito at kinuha ang mga gamit na nagkalat sa mesa. Kinuha ko ang bag ko at naglakad na papaalis sa pintuan. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na kami ulit nagkausap ni Roland. Kahit na magkasalubong kami, ay hindi na kami nagpapansinan. Alam ko ang pakiramdam na lokohin at kinakaliwa ng asawa. Ayokong makasira ng pamilya, lalo na at may anak sila na sobrang bata pa. Kaya kahit na may lamat na ang pagsasama naming mag-asawa, ay pilit ko pa rin tong binubuo. Dahil iyon ang sinumpaan namin sa mata ng Diyos at sa simbahan. Sagrado ang kasal. Ngunit, pag dumating ka na pala sa puntong pagod ka na, siguro pwede mo nang pakawalan ang taong yun. Humantong ako sa desisyong hiwalayan na ang asawa ko. Kasi kahit patawarin ko siya ulit, ay maaari niya pa rin gawin yun. Kung ang isang tao ay gustong magbago, magbabago talaga yan nang walang ibang magsasabi sa kanya. Kusa niya iyong gagawin. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kayang sitwasyon natin. Sabi ko sa mister ko. Han, mapag-uusapan naman natin to, di ba? Tsaka, kahit na nagawa ko naman ang mga bagay na yun, alam mo namang sa'yo pa rin ako babalik. Ikaw ang asawa ko. Ani to sa tinuran ko. Napangiti ako ng mapait. Oo, tanggap kong nagloloko ka. Pero ang lokohin mo ko ng paulit-ulit, hindi ko matanggap. Pinagbigyan na kita nung una. Alam mo, hindi itong pinangarap kong maging pamilya. Saad ko sa kanya. Pagod na ako sa ganito, ang umintindi at maghabol. Mas mabuti pa, palayain na lang natin ang mga sarili natin. Dagdag ko. Hindi ganun yun, Jenny. Pakinggan mo. Hindi ko na siya pinakinggan pa at tuluyan na akong umalis ng bahay. Iyon ang huli naming pag-uusap na mag-asawa bago tuluyang naghiwalay. Masakit man, ngunit alam kong ito ang dapat gawin dahil kung ipagpapatuloy pa namin to ay siguradong masasaktan lang namin ang isa't isa. Ayokong umabot sa puntong magsisisihan kaming dalawa. Hindi ako umuwi sa bahay namin. Nagrenta ako ng bahay malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Isang umaga, ay rinig ko ang usapan ng mga tsismosa kong kapitbahay sa bagong bahay na nilipatan ko. Ay naku, nag-aaway na naman yung mag-asawang yan. Ani ng isa. Baka may kabit yang sira. Natutup nito ang bibig at bigla silang nagtawanan. Napailing ako. Buhay tsismosa nga naman, hilig makaisyoso sa buhay ng iba. Tanaw ko mula sa pangalawang bahagi ng bahay ang mga batang nasa lansangan at ang mga asong nakakalat lang sa tabing daan. Napadako ang tingin ko sa may ibaba. Rinig ko ang ingay ng pag-aaway ng mag-asawa. Nang may lumabas mula rito, nagulat ako nang makita ko si Roland na lumabas sa pintuang yun. Habang nasa pintuan naman nakatanaw ang kanyang asawa, dala-dala ang bunso nilang anak na wala pa yatang 1 taon. Roland! Tawag pa ng asawa niya. Ngunit nanatiling naglalakad na lang si Roland na waring walang naririnig. May luhang pumatak mula sa mga mata ng asawa niya. Hindi ko kayang tumingin ng diretso rito. Iniwas ko ang paningin ko at umalis sa pagkakadungaw sa bintana. Sobrang konsensya ang naramdaman ko nung masandaling yun. Nakita ko ang pagluha ng asawa ni Roland at parang nakikita ko sa kanya ang sarili ko. 2 buwan ang lumipas mula nang maghiwalay kami ng asawa ko. Nakitaan ko ng sintomas ang sarili ko ng pagbubuntis. Sobrang saya ko nun dahil sa wakas ay mayroon na akong matatawag na anak. Ang tagal ko tong pinangarap. Akala ko ako ang may problema. Hindi pala. Alam ko na si Mang Roland ang ama ng anak ko. Ngunit hindi ko to ipapakilala sa kanya.
palalakihin ko ang anak ko ng mag-isa at puno ng pagmamahal. Inalagaan ko ang aking sarili habang nasa sinapupunan ko pa lang siya. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging isa na akong nanay. Nag-resign ako sa trabaho. Nagulat pa ang mga kasamahan ko nang malaman nilang nag-resign na ako. "Jenny, bakit ka naman magre-resign?" Tanong ng isa sa mga kasamahan ko. "Sayang naman at maaari ka na sanang ma-promote." Dagdag pa nito. "May problema lang akong inaayos. Babalik lang ako sa aming probinsya. Siguro doon na rin ako magtuturo." Sagot ko. Gaya ng sabi ko, umuwi ako sa amin. Doon sa probinsya. Hindi alam ng mga magulang ko na hiwalay na kami ng asawa ko. Kaya kinagulat nila ang pagdating ko doon. "Oh, napauwi ka? Nasaan ang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang?" Tanong sa akin ni Mama. "Hiwalay na kami." Sagot ko dito at mapait akong napangiti. Hindi ko pinaalam sa kanila ang nangyari sa aming mag-asawa at sinabi kong napagdesisyonan naming dalawang maghiwalay na. Alam ko at ramdam ko na alam nilang may tinatago ako, pero hindi na nila inusisa pa. Mabuti na lamang at kahit na ganito ang nangyari sa buhay ko, ay hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Sinuportahan nila ako sa aking pagkakadapa. May naipon naman akong pera mula sa pagiging teacher ko at naibenta na rin ang bahay na binili naming mag-asawa. Kaya may pondo ako para magnegosyo. Sa ngayon ay umuunlad ang negosyong naipundar ko at bumalik na rin ako sa pagtuturo. Noong nakaraang taon ay pinanganak ko ang aking anak na pinangalanan kong Christine. Mag-1 year old siya ngayong taon. Nagpapasalamat pa rin ako na kahit hindi man naging maganda ang takbo ng buhay ko sa aking asawa at sa nagawa kong kasalanan, nabiyayaan naman ako ng anak. Wala na akong balita sa dati kong asawa at maging kay Mang Roland. Sa ngayon, ang anak ko ang pinaguhugutan ko ng lakas at inspirasyong magpatuloy sa buhay. Salamat po pala sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lang, Jenny.